Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Mga ka-friendships, welcome back dito sa ating channel! Sana okay, masayang araw natin ngayon mga ka-friendships. Mga ka-friendships, nako, magkita-kits ulit tayo sa ating video ngayon. So, isa ka ba sa nag-a-apply ngayon sa public school for T1 positions o kaya isa kang T1 applicants na nagbabalak mag-apply next year sa elementary, sa junior high school or secondary? Mga ka-friendships, alam mo na ba ang mga requirements na kailangan nating i-prepare for T1 positions sa DepEd or public school? So kung hindi pa, nako mga friendships, iniiniahan ko kayo, I'm inviting you all to stay, to watch this video mula sa simula hanggang dulo dahil sa ating video ngayon ay pag-uusapan natin lahat isa-isahin lang naman natin ang mga requirements for T1 position sa DepEd. Ma-LM man yan, ma-junior high, or ma-senior high. So, pareho lang po ang mga requirements nila mga ka-friendships. So, ito na nga mga ka-friendships, no? Payagan niyo akong magbasahin isa-isa sa isang CP ko ang mga requirements for T1 positions sa DepEd. So, ito pala mga ka-friendships, no, ay naka-base ito sa DepEd Order number 7, Series of 2023. Meron tong amendments, pero sa amendments sa 2025, pero hindi po na bago or na-revise ang mga requirements. So, yun pa din po, kung anong requirements, kung anong criteria nun sa DO7, Series of 2023, ay hindi po siya kasama sa nabago or na-revise sa Series of 2025, mga ka-friendships. So, as is, same pa din ang requirements at yung criteria. Pero since ang content natin for today's video ay ang mga requirements na dapat nating ihanda bago mag-post, at least na ready na yung mga pertinent papers natin, mag-post ang division office, ang school na pasahan natin ng documents, so naka-ready na ang ating mga pertinent papers. Ito yung mga listahan na i-prepare natin. So number 1 mga ka-friendships, no, letter of intent addressed to the head of office or highest human resource officer. Pwede itong i-address mo siya sa PSDS, sa SDS, sa School Division Superintendent through the principal of the school na papasahan mo ng application papers mo or pertinent papers mo. So, pwedeng ganon. Letter B, duly accomplished personal data sheets or PDS, CS form number 212 revised 2017 and work experience sheets applicable. So mga ka-friendships, pwede itong ma-download sa Google and i-search mo lang yung PDS form number 212 revised 2017, lalabas na siya at downloadable ang file na ito. So meron siyang, if may experience ka, ilalagay mo doon sa dulo, mayroon siyang page for experience. So ilagay mo doon kung mayroon kang teaching experience na. Kung wala, wag mo siyang lalagyan, okay? Next, photocopy of valid and updated PRC license or ID if applicable. So ngayon mga friendships, may nakalagay if applicable kasi yung mga senior high kasi meron silang dati kasi allowed sa kanila mag-apply nang hindi pa pasado ka sa LET, ganon. So ngayon kasi lahat dapat pumasa na sa LET. Ngayon sa elementary kailangan LET passer ka na, sa junior high LET passer ka na. So, kailangan updated yon, hindi siya expired. Yung nakalagay doon, the date, until valid yung date doon sa PRC ID natin. Next ay i-certified true copy na yung mga friendships ha. Kasi ang hinihingi lang naman dito, hindi mo ipapasa ang mga original documents mo. Lahat ng mga documents na kinukuha mo sa lahat ng babasahin nating mga documents dito, hindi po original ang ibibigay natin sa HR ng division or AO ng school, kundi ay mga C2C or
CTC or Certified True Copy. Ganon. Mga Certified True Copy lang po, mga ka-friendships. Tandaan natin yan. Kasi yung mga original, kailangan pa natin yun sa mga next na steps. Sorry. Inoobo tayo mga ka-friendships, no? And then, sana tayo. So, photocopy of certificate of eligibility, report of rating if applicable. Eligibility, yung sa PRC natin, yung report of rating, yon sa PRC kukunin. And then, photocopy of scholastic academic records such as but not limited to TUR. Ang TUR natin ay pa-certified true copy din yan. Pag kumuha ka na, ang dami kasi nagkamali dito at nasasayang yung pera. Kapag pumunta ka sa school, kasi like for me, nasa ako ngayon sa Manila. Ngayon, kapag kumukuha ako ng TUR, pinapa-LBC ko lang, nagkukontang lang ako ng mga friends doon sa school, kung saan ako gumraduate ng college, pa-certified true copy, Xerox mo siya ng 3 copies. As akin kasi mga 3 copies, ganun. 3 copies talaga para hindi mas kung pa, 5, pwede 5 copies, ganun. I-Xerox yun, and then pa-markahan siya ng certified true copy, perman siya ng HR nila doon, kung ano man yon. So, para hindi masayang yung oras, yung time, gastos, ganun, dodoble pa pag magkakamali tayo, di ba? And then, mga ka-friendships, kung mayroon kang masteral, isama yung masteral mo, yung TUR din, certified true copy din, or PhD, TUR mo, pwede ganun. Kasi, may points ang education. So, pagtingin nila doon sa papers, mag-evaluate nila, ay, meron siyang masteral o master's degree. Natapos niya, ay may PhD siya. So, may 10 points ka sa education kasi wala nang points ang TUR. Parang requirement lang siya ang TUR natin sa college. Pero parang ticket siya para makapag-apply ka, ganun. Pero ang may points education is yung MA natin. Kaya sa mga graduate ngayon ng college, take ka ng LET and then mag-MA kayo kasi sayang ang points, yon. And then, certificate of training, kumuha ka online, ang daming mga online nito, mga friendships. So, please, search mo sa Facebook, ang daming mga nag-o-offer ng mga online, at ang mga activities lang naman nila is offline. So, modules siya. So, ipapasa mo siya after matapos mo at wala ka namang required days kailan mo pwede ipasa. Kahit kaya mo ganun. Of course, kung kailangan naman natin ng ASAP, ng certificate, ASAP mo rin gagawin at ipasa mga requirements. Ganun yon. So, lahat, mga ka-friendships, may paraan. Kung bago ka graduate, mas magandang may training certificate ka. Ilang oras ang makakuha ka ng perfect 10, iabot mo na siya, 64 ang least. I mean, yung pinaka-perfect siya. Pero sobrahan mo, maging 80 hours para may extra ka, di ba? Kasi ang perfect talaga ng oras sa training ay 64. Pero sobrahan mo ng 75, 80, gano'n, para mas okay na may sobra, gano'n. And then, ang training natin ay really din siya sa teaching skills natin sa education. Mga hindi lalayo. Kung applyan mo ay teacher naman, ay maging teacher ng training mo. Hindi yung mag-iba-iba ang unrelated, not related sa T1 position. Okay? And then next ay, kung may experience ka sa private school, ipasa mo photocopy of Certificate of Employment, COE, contract of service, duly signed service record, whichever is applicable. So, kung meron kang teaching experience na sa private, humingi ka ng COE at saka service record para dagdag points kasi experience to 10 points. So kung may 5 years ka na sa private school, so perfect mo na ang 10 points. At
experience. Kung baka 5 years ka, nakapag 5 years sa private school, nagturo ka. Ngayon, kung aalis ka, kailangan mong mabait ka, umalis, wala kang kasalanan, wala kang utang, wala kang kalaban, wala kang kaaway para hindi ka pahirapan pag umalis ka. Dapat friends mo ang mga teachers, friends mo ang mga administrators, lahat, para paghingi ka ng documents pag alis mo, bibigyan ka ng walang paligoy-ligoy. Kara-karaka, bibigyan ka agad, ganon. So, hingi ka ng COE at saka service record kasi yan ay pagbabasihan for your 10 points sa teaching experience. Okay? And then, photocopy of latest appointment if applicable. Kung yung ano mo, example, na-promote ka or sa private school ka, di ba? Kung na-promote ka for T1, bigyan ka ng latest appointment. Or, hindi ka man na-promote, pero yung next, every year kasi yan, sa aming private school kami, every year pinapirma kami ng appointment, yung kung ano man, ganon. So, meron kami sa private, hindi man lahat siguro private may ganon. So, kung meron lang naman daw, kung wala, okay lang daw. So, walang problema yon. So, photocopy of performance rating, ito, ang ginawa ko dito sa private school pa ako, gumawa ako ng sarili kong template. So, ngayon, ang ginawa ko is pinapapermahan ko na lang sa principal namin, directress, kasi, ang dado kasi experience 5 years ako naging teacher sa classroom, na-promote as principal, na natapon sa ibang annex school or sister school sa Tondo. And then 5 years or 6 years doon, naging principal, naging principal sa elementary yung sa Tondo, bumalik ako sa Muntinlupa, naging principal sa junior high school. So, medyo magulo siya. And then, pero kapag T1 ang ina-applyan mo, ang counted lang doon is yung 5 years mo. Hindi counted yung pagiging manager mo. Yung years of numbers mo pagiging manager, hindi yon. Ang may points lang ay yung pagiging teacher sa classroom. Kaya okay lang, sumakto lang din ng 5 years ako bago ako na-promote as principal. So 5 years lang din ang list doon na kailangan para maka 10 points ka sa teaching experience. Kaya no worries yun sa akin, maka-friendships. And then, ayun. So, hilingin mo ang outstanding para mabilis na, wala na problema. Huwag ka nun sa very satisfactory, hilingin mo, pwede bang outstanding? Ganun. So, checklist of requirements and omnibus sworn and certification, authenticity and veracity. Ito ay ipapa-authenticate mo, sworn mo, ganun. So, mabilis lang naman, may bayad. Yes, mura lang naman. And then, another documents as may be required for comparative assessments such as, but not limited to, one is means of verification, mga MOVs. Mga MOVs are means of verifications. Like for example, kung training, so ano hiningi dyan, certificate, attendance, ganun. So, kailangan picture, mga picture ganun, kailangan siya sa mga MOVs yan. And then, photocopy performance rating obtained from the work experience and performance rating is either. So, yun po mga friendships ang mga requirements, lahat 41 positions. So, basta kailangan may training ka. Kailangan, kung graduate mo yan ng graduate mo na ng undergrad mo or college mo ngayon, mag-masters ka na, mag-aral ka na ng graduate school, mag-masteral ka, sayang sayang ang points. And then, para kasi 10 points yun, marang 20 points. And then, galingan mo ang demo, it's 35 points. Galingan mo ang TRF, it's 25 points. And then, ang rating, may points, kahit mababa ang rating, okay na yon. Kasi kung 75 out of 10, 7.5, malaki na din yon. So, wag kang uiyak kung, Sir June, 75 lang ako sa Colette. No, it's okay. 7.5 over 10 is already big. Malaki na yan, right? So, tingnan mo, i-evaluate mo ang sarili mo,
kung kaya ba, kasi kayo mismo, sarili mo, kaya mong evaluate ang possible scores mo. Yung mga kaya mong i-meet, kaya mo, kasi ikaw mismo nakakaalam sa sarili mo eh. Magkaroon ka ng initial evaluation sa mga paper documents mo, okay? So, yun lang. So, kailangan mga certified true copy, authenticated yan lahat yan, para wala ka na pabalik-balik, kumuha ka ng 3 copies or 4 copies para kung ano mang kailangan pa, marami kang extra copies. Okay? So, ito ay malaking tulong sa mga malalayo ng mga teacher applicants sa probinsya nila. Kasi nasa probinsya yung mga documents, and then kailangan i-biyahe pa, i-request pa. So, ang hirap nun. So, that's all mga ka-Frenchers. Sana naintindihan natin ang paliwanag ko sa mga requirements na kailangan natin for T1 positions, ma-LM ka man, ma-junior high, ma-senior high. And thank you. See you sa ating next video.